Sir, start na po. Good afternoon, everyone. Welcome to another PED 15 class. So today, Christian Posicasido will start the demonstration teaching online. Since wala si Duan, we will proceed with the next demo teachers after. So after ni Duan, sino ang kasunod? Opo, sir. You're prepared? Opo, sir. Okay, let's proceed. Casido, the floor is yours. Sige po. So, good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon Pero, po. sir, So, nakikita po ba yung aking screen? Hello? Opo, sir. Nakikita po. opo, sir. Okay po. So, bago po tayo mag-start, so let us pray po muna. So, Miss Merle, lead the prayer. Good afternoon po. Let's bow our head. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Nawa po ay marami pang tumatak sa aming isipan. And ganun din po ay nawa po ay maisagawa po ni Sir Casido ng maayos yung kanyang presentation. Salamat po dahil po sa kabila ng COVID-19 ay nanatili po kami ligtas at natututo. In the name of Jesus, Amen. So, thank you, Miss Redeline Merle. So, bago tayo mag-start, so ano nga ba yung ating pinag-aralan, yung ating previous lesson? Yung aking tinuro dati, yung last meeting. Sinong nakakatanda pa? Yung ano, sir, yung paggagawa po ng Alin? PowerPoint, So, yung Word, so ano nga Excel. yung tatlong yun? Word. Excel, PowerPoint. So, yun. So, na na nagawa natuto ba kayong gumawa ng Excel? So, mahirap ba? Medyo po, sir. So, okay. So, okay lang. So bago tayo magsimula sa ating bagong topic, so meron akong palaro ngayon. So, ang tawag is Guess the Word. So kung sinong una makasagot, may dagdag na points sa recitation. So, game na ba kayo? Yes, sir. So, yun. So, ang una nating is ito. So, ano yan? Anyone? Sino nakakaalam? Evaluating, sir. Sino ka nga? Si Miss Merle? Yes po. Yan. So, ay. So, mali. So, next tayo. So, ito. Technology, sir. Sino to? Ballestero po. Tignan natin. So, yun. Tama ka, Sir Rally. Technology. So, ito. Thank you po, sir. Anyone? Sinong nakakaalam? Yung ata po, Eval- sir, yung evaluating. Kulang, sir. Evaluating po ba yan? Evaluate. So, yun. Tama. Sino yun? Si Reda ang naunang sumagot. So, tama ka, Miss Reda. Evaluating.
So bago tayo, no, meron isa pang activity na ang tawag is jump ball word. So ang unang makaano, meron uling dagdag points sa recitation. So ano to? Connect, sir. Content. Connect. Ay, connect. Ano? Choppy. Connect po, connect. Connect. So, ano natin? So, content. Mali. Bakit mali, sir? Ano ba ba sabi? Content. Sorry, Choppy. Choppy lang si sir. Sorry. May na-signal. So, ito. Anong next? Technical support, sir. So, yun. Tama ka uli, Sir Rally. Technical support. So, itong next. So, yung iba, sagot kayo. May additional, grade. Sir, documentation po. Yun, documentation. Sino? Si Miss RB. Mario po. Or yun, tama. Ito. Evaluating, sir. So, okay, tama. Evaluating. Ay, itong last. Technical quality po, sir. So, yun, tama. So, maraming salamat. So, ang ating lesson for today is Chapter 7, Evaluating Educational Technology. So, educational technology, evaluating its effectiveness in classroom use. Evaluating the use of educational technology in class is important as evaluating the process or item is to determine its importance and usefulness, determining the appropriateness and educational technology in the classroom situation, and gauge how much it enhance teaching and learning are some areas that we take a look at to arrive at a final decision about its use and implementation in education. So, magbigay nga kayo class ng mga traditional tools na tinuturo dati sa paggagamit sa pagtuturo. Blackboard siya. Chalk, sir. Sir. So yan, so tama kayo. So mga chalk, mga Manila paper. So dati, mga Manila paper chalk sa ginagamit natin noon. Ngayon, 21st centuries, yung mga electronics na, yung mga projector, PowerPoint, laptop. So ngayon, evaluate natin kung effective ba ngayon yung pagtuturo kesa yung dati. So ang risk nga lang dito sa is yung pag nawalan ng kuryente na di natin sila magagamit. So, educational technology, evaluating effectiveness in classroom use. So, further educational technology must be suitable for the teaching and learning situation. Number 2, be motivational, promoting learning, and promote learning, be at the right level or age of the learners. 5, address the needs of the curriculum. And last, help meet the learning outcome. So, yung una natin is evaluating before instruction. So, before acquisition or before using any educational technology tool and software, the teacher should be asking himself or her to following question. So, ang una natin is, will it match the needs of the curriculum? So, tutugma ba ito sa pangangailangan sa curriculum? Tapos, ang pangalawa is naangkop ba para sa edad ng ating mag-aaral? So, number 3, it is appropriate for teacher learning. So, naangkop ba para ito sa sitwasyon ng pagtuturo ng pag-aaral? So, number 4, kung na-update na ba? Tapos 5, it will match the learning capacity of the
student. So, tutugma ba ito sa kakayahan ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral? And 6, will it help me convey the message of the lesson? So, kung makakatulong ba ito sa akin na may parating na mensahe? Tapos last, makakatulong ba ito sa akin na may parating sa ang proseso? So, next is evaluating during instruction. So, during instruction, the teacher should continue to observe and assess the effectiveness of educational technology being implemented in classroom use. The teacher may take note of benefits and problems encountered during implementation. So, the teacher should be asking himself or her for the question. So, ang una natin is edi- is educational technology attract, attractive to the students? O kakit-akit ba ang teknolohiya sa pangedukasyon sa pag-aaral? So ito ba ay makabago o maka-exciting, makapanabik? So for 3, it is used appropriately. Nagagamit ba ito o naangkop? So and 4 is it easy to use? Kung madali lang ba gamitin? So 5, does it help the student understand the lesson better? Kung, kung nakatulong ba ito sa mag-aral na higit na manawaan ng aralin? Tapos, does it help me explain the lesson? So, nakatulong ba ito sa atin may paliwanag ang aralin? Tapos does it help the student to develop their higher order thinking skill? And does it help the student to stay focused? And does it improve learners' behavior when it comes to learning? And 5 and 10, are students more participate and more engaged in learning? And last is, are the problems encountered during the use of technology? So, ito naman, evaluating after instruction. So, before putting your thumbs up or down, you might want to ask yourself a few more questions to help you determine if there's a need to change the educational technology or you just need a little more adjustment and practice in using technology. So, ang una natin is, did it help my student achieve the intended learning outcome? Tapos, did it improve the performance of the student in the subject matter? And 3, did it enhance my student learning? Kung pinagbuti ba nito ang pag-aaral sa aking mag-aaral? Wait lang po, nawala. So, number na nga tayo, class? Number 4. So, did it help me to determine the strong and weak points of the learning subject matter? And 5, are the student looking forward to learn the next lesson? Wait lang, class, nawala yung PowerPoint. So ayan, ito na. So next natin is evaluating software program. So nasusundan ba ako, class? Hello? Opo, sir. Yes So po. good. So ang una natin is content. So the teacher has to determine if the content relates to the curriculum, school standards and instructional objective. So kailangan alam mo ang laman ng iyong content, di lang yung objectives. Pero pag di mo alam yung content, masisira ang iyong pagtuturo kung di mo alam ang content yung nilalaman.
So next natin is documental and technical support when thinking and acquiring or using a certain instructional software. Look it look if there's a proper documentation and technical support about software. So documentation refers the information that may assist the teacher in the installation of the software. So dito, kailangan pag magbibigay ka ng halimbawa sa tools and equipment, kailangan may papakita ka talaga. Halimbawa kung walang talagang tools na equipment, yung bagang picture na ipapakita mo yung ipa-flash mo sa screen para mas lalong maunawaan ng bata. So yung technical support refers to the service that hardware, software, and company provide whenever the user encounters technical problems upon installation to repair and other assistance needed whenever problem arise during the use of software. Dito, number 3. So, ability and assessment. The teacher was to evaluate if the software match the ability levels studied current competency skill level in achieving a particular learning outcome. So, last natin, technical quality and ease of use. Teacher have considered the following when it comes to technical quality, clear or text design, and multimedia elements, correctness of prompts and feedback, appropriateness of graphics, audio, sound effects, and animation and video. So dito, kailangan yung teacher pag kailangan mastering niya yung paggagawa ng mga halimbawa PowerPoints sa pagtuturo, yun yung mga paggamit ng laptop, pag-present, kailangan master ng teacher yun. So, may papakita ko sa inyo na mga sample of software evaluation tool. So, ito nga yung sinasabi ko. So, nakikita po ba yung nasa screen? Hindi po, sir. Hindi po nakikita. Wala po yung PowerPoint niya, sir. O, wala ba? Wala? Kita po, pero po maliliit. Meron sa akin PowerPoint. So, ano na lang, hindi kita. So, i-discuss ko na lang. I-send ko na lang sa inyo mamaya yung PowerPoint. So, yung dito, table 7.1, sample of software evaluation tools. So, nakalagay dito, use of the following system to rate the software. So, 1 is strongly disagree, 2 disagree, 3 disagree, 4 strongly agree, and NA not applicable. So, laman ng content is the contest is accurate and functional ba? So, ilalagay nyo kung check ba yung 1 or mamimili kayo doon. So, yung sa documentation and support, ganun din. Tapos, ability levels. Tapos sa assessment, software was built-in assessment and reporting tools. So, checkan nyo kung not applicable ba o agree, disagree. Tapos, technical quality, animation and graphics are used well, kung na maganda ba ang yung audio, voice input, output is used well, kung maganda ba, feedback and promotes are appropriate, and application allows in branching and chunking. So dito naman is of use, direction are clear, student can exit the program at many items, student can restart the program where they stop, and last, the software is reliable and free disruption. So, yun lang class. So, end of discussion. So, nakikita na po ba ang aking screen? So, nakikita na po? Kita po, sir. So, meron tayong activity. So, ito ay essay. So, meron ba kayong meron ba sa inyong yellow pad o kaya short bond paper? Yellow pad po. Yan. So, okay na yan. Pwede na yan, yellow pad.
So ito yung aking 5 points each essay type. So ito, pasagutan na lang. So what is educational technology and why do we need to evaluate the effectiveness of educational software? So nakikita po ba? Opo, sir. So, yun. So mga siguro 10 minutes pwede na. Kaya ba ng 10 minutes class? Sige po. Sige. So dahil malapit na mag-time at may next class pa kayo, so kahit i-send nyo na lang sa akin yung inyong sagot. So magbibigay ako ng assignment para sa ating next meeting. So ang assignment natin is about research about educational technology, integration, evaluating its effectiveness. So nakukuha po ba, class? Opo, sir. So ayan, thank you. Opo, sir. Thank you and God bless. Thank you. Thank you, sir. So Thank you. pwedeng mag-on ka muna kayo para sa ating attendance. Para makita. Kaya ba kaya? Pag hindi ay okay lang. I-ko na, screenshot. Ayan. Okay na, thank you. Thank you, class. Thank you, Casido. Okay na po. Okay. Casido. Reflection muna tayo. Sa palagay mo, alin yung yung pinakamagandang nagawa mo ngayong demo teach mo? Ito yung last year po. Hindi, ngayong Ay, oras. Oo. Ano nga po, sir? Alin yung highlight ng teaching demo mo? Yung highlight po is about po sa evaluating educational technology po. Hindi, I mean, kung saan part ng demo mo yung mahusay ka, nadalian ka, maayos, yun. Sa po, yung pagsimula po nung yung pagka good morning po. Then, Saan part ka nahirapan naman? yun po sa pagtuturo na po, sir. Saan part sa discussion? Opo. Bakit? Ano sa palagay mo ang kulang? Kulang po is yung parang mastery pa po nung topic. Okay. Salamat. Kanino kayo kumukuha ng format ng lesson plan? Saan kayo kumuha ng format ng lesson plan? Sa po, nag-research lang po sa internet. Sample po. Okay. Kasi si Revillame, tapos ito yung pangalawang na lesson plan na na-check ko, ay semi-detailed ang ginagamit niya. Opo, semi-detailed. Oo. Natatandaan niyo ang bilin kung gagamitin yung format ay yung lesson plan na ginamit natin nung last time nag-demo sa face-to-face. Opo, sir. Yung may logo ng SLSU. Opo, sir. So yun dapat ang gagamitin na lesson plan. Anyway, dahil na-submit mo na ito, edi ilalagyan ko na ito ng mark. Pero yung mga susunod pa, kung kaya pang habulan, ay ilagay ito sa SLSU template, ha? Yun ang ginagamit ng DepEd sa kasalukuyan. You start with the prayer, and the critics, and the review, which is good. May motivation na games, may questioning, nagtatanong, which is good as well. Hindi ka lang nag-appreciate ng answers. Ang first objective niya is know the meaning and of evaluating educational technology. Anong learning domain yun kasi ito? Cognitive po. Cognitive. Sige, tanungin nga natin si Naparato. Naparato, know the meaning of evaluating educational technology. Natouch ba ito sa lesson? Po, ano, sir?
Opo, cognitive po yun. Oo nga, natouch siya sa lesson. Opo, kasi nalaman ko po yung mga technical tools, ganun. Okay. So, may specific activity para sa know the meaning. Anong specific activity yun? Kasido, anong specific activity ang alatin mo para sa cognitive? Anong ginawa niyo? Yung guess the word po. Yung Yung guess the word. Alin pa? Tapos yung jumble word po. Okay. Alin pa? Tapos, parang yung essay po, wala po ako sa nung dalawang Yung abstraction. Opo, Okay. wala po akong activity. Sige, salamat. Yung demonstrate the use of evaluating edtech, ano yun? Anong domain? Psychomotor po. Psychomotor. Okay, salamat. Merle? Ay, yes po, sir. Anong activity yung demonstrate the use? Nag-demonstrate ba kayo ng gamit ng evaluating edtech? Hindi po, sir. Okay, so kasi walang specific activity para sa psychomotor? Wala po, sir. Okay, salamat. Yung pangatlo, to appreciate the use of edtech, anong domain yan kasi Affective po. Affective, okay. Sa Tiyembre, naririnig mo ko? Okay, ma'am. Sa Tiyembre? Ay, yes po, sir. Okay. Anong activity ang allotted for appreciation ng use ng edtech? Apo, ma'am. Yes po, sir. Nag-copy po, sir. Anong hapo ulit yun? Anong specific activity yung pinperform ni Kasido para dun sa appreciate the use of edtech? Affective ito. Sir, kakapasok ko lang po. Okay. Oherio. Yes po, sir. Anong specific activity yung tumatama dun sa appreciate the use of edtech? Sa essay po ni Sir. Yung sa assignment, ano? Apo. Okay. So, we have attained the cognitive, pero medyo nakadwell siya sa discussion. Tapos, yung appreciate, affective, ito ay to be attained kasi ito ay assignment. Tapos, or assessment, sorry. Tapos, yung demonstrate, wala tayong activity. So, nagigets mo kasi kung ano yung mga point of improvement? Opo, sir. Okay, salamat. Ngayon ay... So, kanina, you're giving contextualized example, which is good. Yung question mo kanina dun sa before evaluating, walang question mark. Then, it is also good na kapag online class, you encourage collaboration. You ask, pag kasi volunteer, depende sa sa environment ng classroom. May classroom talagang ang environment ay hindi masyadong nagvo-volunteer ang estudyante sa pagsagot, especially sa online class. So in that case, pwede namang tawagin mo sila isa-isa para assured tayo na dire-diretso ang collaboration. Then yung explanation mo, right after mo mabasa ang concept, ina-explain mo siya. At some point, you are checking kung merong learning transfer na nangyayari. Hindi ka nagbasa ng objective sa opening, Okay. Tapos, medyo stutter ka magsalita, lalo sa reading. May problema ka ba sa reading? Nauutal po, sir. Oo, nauutal. Okay. And, merong mga konsepto na hindi na ipaliwanag o hindi na gamit. Anyway, thank you very much. Thank you po, sir. Natin si Kasi. Thank you. Galing. Wala bang reactions dito? Wala. Sa Zoom kasi ay may reaction. Okay. So thank you at least mas nakakatuwa na mayroong nagde-demo, nagko-comply. Kesa nagkukuha tayo kung nasa ng isa't isa. Ang focus ng kanyang report ay evaluating edtech. So yung mga previous chapters ay kung paano, ano yung iba't ibang uri ng educational technology,
marahil siguro kadugsong yung TPL1, yung mga chalk, manila paper, board, TV, projector. Pero ngayon, we're using the online technologies. Then after mong matutunan kung paano siya ginagamit or utilize sa classroom, it is important that we evaluate it as well. So tama yun. Before instruction, you ask those different questions kung makakatulong ba. During instruction, you ask yourself the different sets of questions, and as well as after instruction. Pakitandaan that when we evaluate software programs, yung diniscuss na kanina, ang pinofokusan natin ay 4 na factors. We have ano ba yung content, ano ba yung technical support na meron yung software, ano yung ability levels and assessment level na meron yung software, at ano yung technical quality and ease of use ng software. Ngayon, sa module na gagawin ninyo, na isasend ko sa G-Class, ang gagawin nyo doon ay magre-rate kayo ng usability and effectiveness ng different types of instructional software. Katulad ng vocabulary practice na makikita sa BrainPop, www.brainpropsl.com, o kaya chemistry formulas by chemistrydrills.com, makikita sa www.chemistry.drill.com, and so on and so forth. So I will be providing you the lists on the module. Tandaan nyo yung nakaraan, walang module yon, pero merong submission ng Word, PowerPoint, at Excel. So this time, yung pinresent niya na evaluation tool, yung may 1, 2, 3, 4, 5 at saka NA sa dulo na hindi nyo masyadong makita pero binasa niya, yun ang gagamiting evaluation tool. Makikita nyo ito dun sa references na pinrovide ko sa inyo. But for the list of those websites na inyong i-evaluate, hintayin nyo yung uploading ng ating modules. Okay. Ano pa? Yung second part niyan ay kay Duan, but Duan is not around. So let's see some other time. Ang topic niya ay EdTech integration, ini-evaluate naman ang effectiveness. So sa pamamagitan nito ay checklist naman, rating scales and rubrics ang ginagamit in evaluating effectiveness of EdTech sa loob ng klase or sa loob ng assessment. Generally, ang ginagamit dito ay kumusta ba daw ang EdTech sa traditional assessment, sa alternative assessment or authentic assessment. Kumusta siya kapag project-based assessment ang ginagamit o kaya pag portfolio assessment. Yun lang naman yung topic niya. Okay, thank you very much, Mr. Casino. Let's proceed with the next. It's 1:42. Balestero, you ready? Okay. Okay, you may start now. Okay. Good afternoon, class. Good afternoon po, sir. Okay. Before we start, Advance po, sir. with the prayer, Miss Oherio. So, ito po nga natin ating ulit. Dami ng pasensya ng Panginoon. So, Lord God, maraming salamat po sa araw-araw na pagkakatanad po na pinagkakalog niyo po sa amin. Nawa po ibigyan niyo po kami ng kalakasan ng katawan, kaisipan, talino, lalo ngayon sa klaseng ito at makapagbigay ng kanya-kanyang ideya, ang maging aktibo ang bawat isa at maging magtagumpay ang pagtuturo ng aming guro ngayon. Panginoon, ang lahat po ng ito isinasama sa langin namin sa pangalan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay. Make sure that your internet connection ay malakas at malinaw ang audio para maintindihan niyo ng maayos ang ating discussion.
Okay, attendance muna tayo. Open niyo yung camera niyo at mag-picture tayo para sa ating attendance. Okay, 1, 2, 3. Picture ulit tayo mamaya baka kasi may pagkatapos ng discussion baka kasi may maliit pa kayong kaklase. Ang ating rules and regulation ay ang lahat ay kailangang makinig sa ating discussion at kung may tanong man kayo, clarification, feel free to tell to the class. Bago tayo mag-proceed sa ating lesson, can someone recite a short recap of our previous lesson? Anyone? Sige, tatawag na lang ako. Miss Merle. Yes, sir. Sir, we discussed about evaluating of educational technology, the purpose and process of evaluating software and educational technology, sir. Very good. Ano yung nasa isip niyo pag nare-read niyo ang word na ethical? September. Yes po, sir. Ethical po, sir, is a proper manner po, right things to do and right behavior. Okay, nice thought. What do you think is the advantage and benefit of acting properly on a ethical way for you and the people around you? Anyone? Mr. Naparato. Ano po yung tanong, sir? Hindi ko pa masyado narinig. Okay, what do you think is the advantage and the benefits of acting properly or in an ethical way for you and the people around you? Siyempre, sir, para magamit natin ang tama yung teknolohiya na ginagamit natin at hindi tayo lumabag sa batas. Kasi ang mga paggamit niyan is kailangan din ng legal at saka ethical uses. Very good. Sino pa? Miss Bea. Nandiyan ba si Bea? Okay, Mr. Terraneva na lang. Hello, sir. Ano po? Para po magkaroon ng magandang relationship sa ibang tao. Para po hindi sila magalit sa'yo. Okay, very good. Maraming salamat. Last question, can you cite some instances that you remember that you act in a ethical way? Miss September. Miss O'Hari ulit.
Sir, ano po, kumbaga, syempre po, minsan, yung part po na, kunyari, yung nag-open up sa yung isang kaklase mo or kakilala mo, syempre, bilang ano kumbaga, sa'yo na lang po yun, kumbaga, para maging maayos yung relationship nyo, hindi nyo man ilalabas yun, kumbaga, respeto na rin sa kanya. Okay, maraming salamat. Ay, kita niyo ba yung ano ko? Yung PowerPoint? Yes, sir. Yes po. sir. Okay, before we proceed, at the end of the lesson, the learner should be able to determine the proper and ethical use of software and other school technologies. Value the importance of knowing proper and ethical use of technology. And practice the proper and ethical use of technology. May kibasa Mr. Naparato. A behavior which consists on using every technological resource in the classroom in a way that, as the word ethical means, honest, decent, proper, fair, honorable. Okay? It's a kind of behavior that we should possess and act. Hindi lang sa ating paaralan, kundi sa lahat ng pagkakataon. It is important to know that how to act in an ethical way para magkaroon tayo ng maayos na relationship sa ating mga klase o sa guro. To be unethical, dapat alam natin ang salitang honest, decent, and proper, and fair, honorable. At alam naman natin kung paano ito sasabuhay. To be honest, alam naman ng natin lahat na dapat na tayo ay sa lahat ng pagkakataon sa paggawa ng assignment, sa pagsagot ng exam, at maging sa mga activity. We should act decent. Yung pag-akto na kanais-nais sa paningin ng lahat. Kung nasa school, dapat decente ang pananalita at ang suot. Ang paraan ng pakipagtungo sa lahat at saka we should act properly. Nakadepende ito kung paano ang sitwasyon, pero dapat sa lahat ng pagkakataon ay proper o tama ang ating mga gagawin at sasabihin. Fair. Ito yung pagiging patas at walang kinikilingan o kinakampihan. And lastly, honorable. Matuto tayo na igalang at ituro na maayos lahat at ganun din ang gagawin nila sa atin. Okay, makikiba sa Miss Merle. Ethics for computer users. Use the computer to help people and not to do harm. Use your own or assigned computer unit not to interfere with others' work. Use the computer using your own files and not to use others' files. Use the computer to share information and not to steal others' information. Use the computer to spread truthful information and not to do character assassination. Yun po, sir. Okay, maraming salamat. Miss Merle. Use the computer on a positive way. Maraming naitulong ang computer sa atin at nararapat lamang na gamitin natin ito sa maayos na paraan. Kagaya ng pagtulong sa kapwa at hindi yung gagamitin natin ito sa ikapapahamak ng iba. Use your own assign computer unit to interfere with other works. Mind your own thing. Kung saan ka naka-assign na computer o unit, yun ang gagamitin mo upang maiwasan na magkakulo o sa iyong mga klase. Pagka sinadista ang katabi natin na may tendency na hindi niya matapos ang activity niya, kaya nawawala siya sa focus kung paano niya gagawin ng isang activity. Use the computer using your own files and not to use other files. Applicable ito sa computer na may sharing folders o documents. May mga computer kasi na kapag sinisave mo ang file mo, the other computer will have the access on it. Ang paggamit ng isang dokumento o kahit anong gamit na hindi sa iyo na walang paalam ay isang crime, kaya wag natin itong gagawin. We should avoid stealing other information. Hacker lang isa sa mga gumagawa ng ganun. Nag-i-steal sila ng information ng ibang tao o bank account o organization.
use the computer to spread truthful information, not to do character assassination. Not to fake information. Walang may dudulot na mabuti ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Halimbawa, ang paninirampuri sa social media, it's a crime. O nagpo-post tayo ng maling information, maaaring magdulot sa atin ng panic o pangamba sa mga nakakabasa nito. Kaya iwasan natin yung pagpapakalat ng fake news o pag-share. Kailangan makasiguro tayo na ito ay galing sa mapagkakatiwalaang source. Nakikibasa ng next slide, Mr. Casido. Number 6, use software that are original and legal and not pirated. 7, use others' computer resources with permission and not to duplicate without authorization. 8, use your own work and not the work of others. 9, use the computer that shows respect and consideration for other people and not to do cyberbullying. 10, create programs or software having in mind its social impact and not for self-interest. Okay, maraming salamat, Casido. We only use software that we paid for. Parang libro din yung ang software. Obtaining illegal copies or copyright books in software is a crime. May mga software or programs or information na kailangang username and password. Ibig sabihin, hindi ina-allowed ang gumawa na gamitin o buksan ito ng iba nang wala silang permiso. Pag pinilit natin buksan ng mga yon, hacking ang tawag doon at may batas tayong nilalabag. Use your own work and not work of others. Do not copy from work of others. You can read their work as your reference, but in your output, dapat sariling idea mo o sariling gawa mo. Sa mga gagawin natin, especially yung makikita ng iba, be sensitive enough tayo na hindi makakasakit o makakasagasan ng ibang tao. O sa palagay natin ay bata makakita nun, ang gagawin natin yung child-friendly. Dapat sensitive din tayo sa mga culture and tradition ng iba. Example ay yung bang topic ng religion. Try to eliminate using word na maaaring hindi katanggap sa religion nila. 10, create program of software having in a mind social impact and not for self-interest. Kung mag-create tayo ng program or system, dapat iisipin natin na it is just useful to all. Hindi lang para sa sarili mo lang. Dapat isipin mo lang yung ibang tao na maaaring makinabang sa gawa mo o nagawa mo ito na maayos ang tama. Makikibasa ng next slide. Dito. Judy Ann. Number 1 po, sir. Unauthorized access and use of hardware, software, network, and computer files. Unauthorized access, somebody use anybody's computer and files without permission from the owner. Hacker, a person who breaks into the computer system to steal or corrupt the data in it. Pabasa na lahat, Miss Judy Ann. Tapos ko na po, sir. Okay. Okay, there are things that we want to keep in ourselves. Same with the hardware, software, at saka network and computer files. Pag pinilit natin na buksan ang isa sa mga yan, hindi natin pag-aari, then we are committing a crime. Unauthorized access. Ito yung act na nagpagbubukas sa paggamit ng isang bagay na walang pahintulot sa may-ari nito. Halimbawa, may nakita tayo na sa isang computer shop na similar to what we need. Pag kinuha mo yun at pinopya, unauthorized access ang tawag doon. Unethical behavior yun. Hacker.
ito yung tawag sa mga taong gumagamit o nagbubukas ng account o information ng iba na walang pahintulos. Madalas nating marinig ang salitang hacker o crime na nagkukumit ay ang pag-hack ng mga social media account ng mga kilalang personality o association. Ay mga cases din na na-hack yung mga bank account nila. Kaya mayroon cases na na-withdraw ang ibang tao. Pwede rin nakuha ang credit card information, kaya may mga napapabalita na nagkakaroon ng 40 phase ang credit card nila na hindi nila alam. Firewall, ito yung isang security system na nang-block sa mga unauthorized user. Minsan, pag nagre-research tayo, may mga lumalabas na mga restriction. Minsan, humingi sila ng account natin. Ibig sabihin, we are not allowed to copy or download the files unless we will register to their website and they're sent files directly to our email account. May kibasa ng next slide, Marle. Tips in carefully creating a password. Use at least 8 characters. Use a combination of upper and lowercase letters, words, numbers, and special characters. Use joined words together. Add one or more numbers at the beginning, middle, or end of a word. Okay. Thank you, Marley. Ang isang paraan para maproteksyonan natin ang ating mga personal information and accounts ay ang paglalagay ng password. May mga tips para mag-create tayo ng password na hindi madaling mahulaan ng ibang tao. May nire-record na 6-digit na password lang, pero as much as possible, if the program permits, make it a character. Para maging mahirap ang hacker na hulaan ng password, make it combination of upper, lowercase, number, and character. Example is, sabihin ko na lang, yung iba-iba may number, mayroong letter, character, letter ulit, tapos small letter, big letter, tapos number ulit. Yung pinagja-jumble-jumble mo siya. O kaya, pagsamahin mo yung dalawang salita para hindi madaling mahulaan. Example is, like joy, pero may mga iba-iba ring character. Yung letter L niya, maliit, tapos yung I gagawin mong exclamation point. Yun. At iba pa mga password. May iba sa Miss Oherio. Tips in carefully creating a password. Use words from other languages. Use a password that can be remembered easily. Select a password that can be entered easily even without looking at the keyboard. Do not leave written copies of your password anywhere. Do not share your password to anyone. Yan, pwede tayong gumamit ng mga ibang language tulad ng Spanish. Halimbawa yung farm, pero ang Spanish niya ay in la granja. Para yung hindi masyadong madaling tandaan. O kaya coronavirus, pero iba-ibang laki o may letter, exclamation point. Yun. Huwag nating isulat sa kung saan yung mga password natin para hindi malaman ng iba. At huwag din ipagkasabi ang password bukod sa para maiwasan ang mahakang account at para din may privacy ka. May iba sa Mr. Sotonueva. Ethical issues in technology and software. Number 2, hardware theft and vandalism. Computer theft, stealing of hardware and its devices. Computer vandalism is the act of damaging or breaking the hardware,
cutting the cables and wires, smashing the computer and its devices, and deleting of software or computer files. Yan, maraming salamat Mr. Taroneva. Ito yung madalas na nagiging problema sa school ng mga teacher. Dahil sa iba-iba yung gumagamit ng mga computer, hindi ito maiiwasan. Yung illegal na pagkuha ng mga hardware at saka yung device. At ang vandalism naman ay yung act ng damaging the hardware such as cable and wires. Pag sinira ang device o computer is consider vandalism. Ganon din ang pagdidelete ng mga software at ng computer files. Para maiwasan ito, dapat may... Okay, next. May iba sa sino ba bang nandyan? Miss Limaro, Miss Bea. Yes po. Alin na, sir? Ito ang Ethical issues in technology and software. Software theft. Software piracy is a form of software theft. End User License Agreement or EULA or Single User License Agreement is the common type of license included in software packages purchased by an individual. Okay, salamat Miss Bea. Ito yung mga illegal na paggamit o pagkopya ng software para gamitin sa personal niyang kapakinabangan. Kapag binili ng isang company ng isang software para gamitin sa kanilang business, halimbawa, it doesn't mean na kanya na yung software na yon. Ang nabili niya ay yung karapatan lamang na gamitin yung software na yon. Tapos may restriction siya and guidelines sa software na designer para sa mga bumibili ng software na ito. Ito yung tinatawag na End User License Agreement o EULA. Ito yung ang nabili ay nakalap dito yung hangganan ng karapatan ng bumili ng software. Okay, last September ulit. May ibasa. Some of the conditions are users may install the software on only one computer. Users are prohibited to install the software on a network, school computer lab network. Users may make one copy for backup purposes. Users are prohibited to give copies to friends and colleges. Okay, maraming salamat ulit, September. Ito yung madalas na laman ng mga agreement. Yung isang computer lang ang pwede mag-install ng program. For example, sa computer lang ng librarian, ilalagay yung program na nabili para ma-install. Pag in-install ito sa ibang computer, hindi na yun pwede. Paglabag yun sa agreement yun ang binila niya ng software. Bawal din yung ilagay sa isang network. Pag nasa network kasi nilalagay, everybody has magkakaroon ng access dito. Lumabag ka na rin sa agreement. Bawal din yung mag-create ng backup files ng software. Lalabag dito sa agreement na dapat ay isa lang ang pag-i-install ng program. No to sharing of software. Karapatan lang na nabili mo ng software kaya hindi ka allowed na ibigay ito sa iba. May lalabagin ka rin na batas dito. Okay, end of the discussion. Para naman sa ating activity, get 1/2 crosswise yellow pad. May tanong pa kayo o clarification?
None po, sir. Wala na po, sir. Tindihan nyo ba? Opo, sir. Okay, ready na ba yung yung one half yellow pad ninyo? Opo, sir. Okay, let's start. Activity naman, enumeration. Give at least five ethics for computer users. Tapos na? Okay, next is essay. Which among the ethical issue in technology and software have you personally experienced or anybody you know that have experience of it? What did you feel and learn about it? Tapos na. Okay, tapos na. Activity 3. Make a new Gmail account and create a strong password based on the tips being discussed. Have it documented by recording or making a video clip on how you create your Gmail account. PM nyo na lang sa akin to. Ito namang assignment sa kalahati ng pinutol nyo kanina. Ito naman na nga to, ang gagawin nyo. List down on the application programs that you have wherein you have to have a password. Wherein you have password. Example yan is Facebook account. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you po, sir. Bye, class. Thank you po, sir. Thank you po, Thank you, sir. sir. Ay, di pa pala tayo nakapag baka may na-late na pinali yung camera para sa mga na-late. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you ulit. Okay na po, sir. Okay, maraming salamat. Ano yung weak points ng mo? Wala si Pwester, umuwi na. Tingnan natin kung babalik. Yan, Rally. Ano yung weak points at ano yung highlight ng iyong demonstration? Siguro sir yung pagsasalita po, yung weak points. Minsan nakakat po. Okay, yung highlights. Yung discussion na po, sir. Okay, aparato. Sir. Comment mo nga yung demo niya. Po. Comment mo. Ano pong comment, sir? Ikaw, sabihin mo, medyo kulang po siya sa ganito. Maganda po yung ganito niya. Dapat po, siguro mas maganda kung ganito, ganyan. Yung kanya naman, sir, ay okay naman po. Tsaka yung sequence po ng kanyang pagtuturo, okay po. Tsaka yung na-explain niya po ng maayos yung bawat topics. Yung mga words na nandun sa loob ng uses and ethical
ng technology, sir. Tsaka Okay. nagtatakot po siya ganun. Maraming salamat. Kung bibigyan mo ng grade, Harry, ano bibigay mong grade? 1 to 5? Ano po, sir? 4.8. 4 Wow. Failed yun, di ba? What? Failed. 1 to 5 po ba? Ay, sorry po. Kala ko po, 5 is the highest. Ano po? 1.25 po. Wow, very good. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you very much, Thank you. Ka Ballestero. Una ay, okay yung lesson plan. Nakalagay siya dun sa talagang sinabi kong saan ilalagay. May content standard, may performance standard, may learning competency. O, isa-isay natin itong kanyang LO. Determine the proper and ethical use of software and other school technologies. Merle, hindi mo na. Ballestero. Anong domain to? Rally, anong domain? Di pa nabukas yung mic ko, sir. Cognitive po, sir. Cognitive, thank you. Merle, anong activity niya? Meron ba? Merle? Renil? Yung ano po, sir, parang nagpa-quiz na rin. Okay, and sa discussion part. So, ibig sabihin, na-attain ba? Nalaman nyo yung proper and ethical use ng software? Na-attain naman, Renil? Apo, sir. Okay, thank you. Pero nakadwell nga lang sa discussion, not more on the activity. Ano? Vea Almario. Vea. Christian. Yes po, sir. Napindot. Ayun. Si Vea. Okay. Vea, ang second objective niya ay value the importance of knowing the proper and ethical use of technology. Anong domain ito? Effective, sir? Affective. Okay. Thank you so much. Affective. Meron na-appreciate mo ba ang importansya ng knowing the Yes, proper and ethical use? Okay. Anong particular Yes, sir. activity? Anong particular activity sa demonstration? Sino sa inyo magdi-discuss? Oh, yes. Anong inyo? Pasido. Yes po, sir. Anong particular activity kung saan nagkaroon ng valuing ng importance? Okay, okay. Sige. Sir, di ko po na nabutan ko. Nag-out po ako kanina. Okay. Okay, sige. Ballestero, saang part na activity meron yung valuing? Mhm. Sir, dun po sa essay, Okay, sa assessment. yung pong yung tawag dito. Yung po, sir, sa essay yung activity to po. Okay. Thank you so much. Meron kalimitan kayo, meron sa assessment, pero pwede rin siya during the discussion of the course, discussion of the lessons, pwedeng itanong, mag-reflect ang estudyante sa inyong palagay, tanongin nyo sila. And yung last part natin for the psychomotor domain, ang sabi ay, practice the proper and ethical use of technology. Ang unti-unti natin dito. Ikot-ikot lang. Merle, nandiyan ka na? Sir. Okay. Na-attain ba yung practice the proper and ethical use of technology? I know when they clap. Very good. So let's have the next pair. Tatlong haring days. Okay. Some of it is touch as well sa paggawa ng Google ako. So, my prayer, my greetings. Greetings are very important. You need to dwell on that para sa motivation. Reminders meron. You're saying as mannerism. You've checked your attendance, you have the rules and regulation. Inquiry based ng opening statement. Nagtanong ka muna. Nagbasa ng objectives.
you're touching the affective domain while discussing simply because ang nature talaga ng lesson, yung content ay ethical use of technology, kaya talagang natatouch si affective. Readings, nagbabasa ang mga estudyante, pero do not limit the student participation to reading alone. Let us practice critical thinking, tanungin natin sila, palalimin natin sila kung paano sila mag-isip, susugan natin ang mga tanong para mas mapaisipan ng mas malalim ang ating mga estudyante. Tapos, basa mo sa documents and documents. Parang gallery, gano'n. Tama pa, Riley? Paano yun? Yes. Oo, it's documents, ha? Hindi documents. Your examples are contextualized, tas iniisa-isa mo talaga yung mga nakasulat at ina-explain, which is good. You are also appreciating answers. Clarification on sa hacker. Ang pinaka-original meaning ng hacker ay computer enthusiast na magaling mag-computer na nakakatulong sa ibang tao. That's the original definition or meaning of hacker. Pero sa kasalukuyan, dahil sa nagbabagong paligid at nagbabagong mga ikinakabit ng mga tao sa mga salita, nagbago siya at naging negative na yung connotation ng hacker. It refers now to the person who breaks into the computer system para magnakaw at mag-corrupt ng data. So pag sinabing ikaw ay hacker, bagaman maganda originally yung meaning niya, nagiging na siya, negative. It's the same with the word gay. Dati, ang gay ay masayahin, jolly, pero ngayon pag sinabing gay, ay direct, ibig sabihin agad ay bakla, no? Pero nagbabago siya. Depende sa, may mga may mga pinagdadaanan ng proseso o mga salita kung bakit nag-iiba sila ng meaning. Anyway, so, good naman, good. Thank you very much. So, I am expecting the next meeting, it will be Naparato. Tama, Naparato? Ako ba, sir? Ako ba? Ako po si Duwan. Ha? Hindi na po ako na, sir. Ako ba agad? Oo, ikaw ang kasunod. Nalampasan na si Duwan eh. Sabi daw po, next meeting pa siya. Sabi niya? Opo. Talaga ba? Baka ako ka po dun. Sir, ako po nagsabi. Sir. Ikaw ang nagtanong po sir kanina po umaga sa inyo, sir. Sabi ko po. Sabi ko isa. Depende sa time. Eh di nag-chat po kay Duwan na sabi ko po isa po. Ako po ang una. Kaya po yun. Okay, sige. Sorry po. Tingnan natin kung next meeting ay may handa siya. Medyo naman hindi magkakatawag dito. Hindi prerequisite yung mga topics. Siya ay segmented. So okay lang na bigyan natin siya ng time kung ready siya. Kasi tuloy natin itong legal and ethical use of technology. As na yung ALS, yung Alternative Delivery System, the distance education, and video conferencing, audio teleconference, yan yung mga Zoom, Meet, Join Me. Marami palang sample. Okay. So yung yung mapapa-assign sa mga area na halimbawa ay video conferencing, try nating mag-explore kung lagay sa activity, sasubok tayo ng ibang video conferencing app para tingnan natin yung interface. Magamit natin siya ng actual. So that's it for today. May question pa? Wala, sir. Okay. Salamat, natapos na ang ating 3 klase sa buong maghapon. Lakas na at maka-elementary Isa din sa maghapon. Okay, thank you so much and God bless you. I will be seeing you next sa Thursday. God bless. Thank you po, sir. Bye. Thank you po, sir. Bye po.